Ito, susundin ko yung opinion mo kasi may successful ka na business o yung batas dito sa Pilipinas. Kailan pa naging batas yung salita mo? Kailan pa naging Tama naman, batas dapat ang susundin mo. 1 point para sa iyo kung batas talaga sinusunod mo. Pero kung galit ka na ganyan, medyo iba na yata facts yan. yung opinion mo? So may tama't maling sagot. Yun kasi yung hirap dito sa Pilipinas eh. Kaya Nico David, hindi lang, baka ikaw lang ang nahihirapan dito sa Pilipinas. Wala, yung ibang mga negosyante, hindi sila nahihirapan dito sa Pilipinas. Siguro opinion mo yan, pero there's a God that always guides us na hindi pa pabayaan na maghirap kung sino man yung masipag. kaya ako, hindi naman ako madalas manood ng content ni Kuya Renan. Pero dito sa point na to, kailangan naming ipaglaban yung empleyado eh. Kasi yung empleyado, wala namang platform yung mga yan eh. Baka nga pag nagsalita sila dito, matanggal. Yun, tama. Pag nagsalita sila, matatanggal sila. Kasi biblical nga yun. Biblical nga yun na nakasulat sa Bible na kapag narinig ka ng mga mayayaman o ng mga hari, maaari kang mapahamak, di ba? Sila eh. Pero kami dito, wala kaming kinakatakutan. Di kami takot sa mga negosyante na ganyan ang mindset. Anong training ground pinagsasasabi mo? Anong ungrateful pinagsasasabi mo? Siguro yung mali lang yung pagkasabi ni Boss Parak na training ground. Pero ang main bagsak nito is pagiging masipag. Wala nang iba. Pero para magalit ka ng ganyan, Nico David, para sa isang hindi naman empleyado, no? Para naman sa isang hindi nakaranas na mag-business, maaaring naging empleyado ka pero yung business mo wala kang naging empleyado. May maging empleyado ka, 1, 2, 3, hindi naman qualified yun eh. Diba? Basta binabayaran SSS mo, PhilHealth, pwede ka na magreklamo sa dole. Doon ka binabasag, Parak. Gets mo ba? Tsaka bakit Parak yung pangalan mo? Kasi yung Parak kasi, pulis ibig sabihin niya, pulis ka ba? Kung pulis ka, kasi yun yung ibig sabihin ng Parak eh. Ayan na, may personal na si Nico David. Ito yung time na talagang nawawala na sa context yung mga bagay-bagay. Pero pag pinpersonal mo na, syempre may iba ng repercussions dyan. No? Kasi tanda mo, hindi pinahihintulutan ng Diyos ng isang alipin lumaban sa kanyang amo. Ito ay malaking kamalian. Pulis eh. Bakit ba, boss ka ng mga pulis? Yun yung ibig sabihin, boss Parak eh. Kakainis eh. Minsan talaga yung mga mindset na ganito, nakakalungkot eh. Kasi, ang I think generally kaya nakakalungkot kasi yun nga mahilig kang makialam sa issue nila. Ang tingin ko nag-umpisa tong issue na to dahil pinakailaman ni Renan yung isang entrepreneur na life coach, then siya naman pinakailaman siya nung Boss Parak. Kasi nga naman makakahawa kayo, Nico David, ng mindset. Ala naman kaya napatunayan na business na itinayo nyo na nakatulong kayo sa mga nangangailangan ng trabaho. Baka hindi nyo nga alam, kung sinasabi mo lang na alam mo yung labor code, pero ginugoogle mo lang. Diba? Pero kung ikaw nasampahan ka na ng kaso, nakapag-generate ka na ng income, nakapagbayad ka na rin ng tunay na tax, baka alam mo. Pero I doubt. haba na nga ng sahod dito, gusto pa Bilangin lang natin yung oras na online ka. I doubt kung anong successful na business ang maipopromote mo. No? May hindi nga entertainment yung yung business mo. May hindi nga media eh. Pakikialam lang. Ang tawag dito, gossiper na may wifi. ng OTTY. Pag hindi ka pumayag, ungrateful ka, sinabi mo yan. Ayun o, sinabi niya pa sa akin, hindi ko maiintindihan. Ayan o, kinwote ko siya. Kinwote ko siya dito ha.
kahit naman ikot mo siya, wala rin naman sense. 'Di ba, Nico David? Kahit ikot mo pa siya, wala ring sense. Teka, Hindi ito ko sa nalaman. nakakatawa tong si Angki Toys magpaliwanag ka na. Pwede ka naman niya magpaliwanag, okay? Sino ba sabing hindi magbabayad ng overtime pay? Sabi niya gano'n. Siya nagsabi noon, ito babasahin ko yung Nakita ko yung video ni Boss Parak. O ngayon, binayaran niya na yung mga empleyado niya. Ano, masaya ka na? Kahit na hindi binaliktad niya pa. Hindi nag-overtime, o may bayad ka. Ngayon, ikaw, Nico David, ikaw ang influencer na nagpabaliktad doon dahil sa opinion mo. No, mas hinigitan niya pa yung mga sinabi mo na pag may overtime, dapat may bayad. O mas hinigitan niya pa ngayon, walang overtime pero may bayad. Ano ka ngayon? Ano ka ngayon? Nakakahiya ka. Kasi wala ka namang kayang gawin na ganun eh. quote niya mismo. Si Kuya Renan, ito yung typical na tao na mga tingin ko is kung magiging empleyado mo, ungrateful siya sa trabaho niya, lalo na pinararamdam niya na kailangan lalo na pag naramdaman niya na kailangan niya mag-extend ng walang Wala nga, hindi nga ganun eh. Sinasabi niya lang yun ay suggestion. Magpapakita ka na talagang nagpupursu ka ng trabaho. Basic yan eh. lalo kung walang bayad. Okay, ayan ikaw ang nagsabi niyan. Kinwote ko lang yan sa'yo. Alam mo yun, kaya ka kinokontra ng mga tao because of this statement. Sakripisyo sa hindi mo naman negosyo yun, sa interes ng ibang tao, walang bayad dahil mag-training ground mo yung negosyo mo. Kailan pa nangyari yun? Walang Di ko totoo yung sinasabi mo, Nico. Di sana nag-resign na lahat ng mga nasa training ground niya. 'Di ba? Kaso hindi eh. Wala ka naman na idadagdag dito sa economy kundi chismis lang. ganun. Okay, nasa empleyado yun kung gusto niya or hindi. Pero bottom line is hindi mo siya pwedeng pilitin. Ang hirap dito sa Pilipinas. Pwede mo siyang pilitin kasi hindi naman pinag-uusapan dito. Nangangamuhan ka lang eh. 'Di ba? Nung tinanong ka sa HR, are you willing to work overtime? Sinabi mo oo. 'Di ba? Tanga mo naman kung, 'di ba? Kasi, ngayon kasi marami talagang employers na takot. Hindi, sabihin mo isa-isa. Hindi yung nag-iimbento ka, Nico David. Huwag ka mag-imbento. Empleyado na takot sa employers nila na mag-speak out eh. Yan, ilabas mo, Nico. I-expose mo. 'Di ba? Kagaya ni Sir Rapi Tulfo, pagka mayroon talagang problema, tinatawagan niya, kino-call out niya, tatawagan niya yung dole. Ikaw, sat ka lang naman eh. 'Di ba? Fight for their rights. Baka matanggal sila eh. Anong gagawin nila pag natanggal sila? Tapos Pag natanggal sila, kasi kalokohan nila yun. 'Di ba? Di ba nag-iisip? Ginusto nila yun eh. unjustify yung pagtanggal, magre-report sila sa DOLE. Pahabaan na naman yun, patagal. Ginusto mo nga yun eh. Pwede namang nagtiis ka na lang. Or mag-resign ka na. Syempre, alipin ka ng pera eh. Kailangan mong gawin yung trabaho eh. Kung gusto nila, gawin nila yung ginagawa mo. Upo ka lang dyan. Lahat ng issue, bawat pagtuli ng langgam, talagang inaano mo. Talagang pinupursu mo na gawing issue. Ganyan lang naman eh. Gayahin ka. Hikayatin mo sila. Baka mas tama yung sa'yo. Yung 500 plus followers mo, na ganyan din ang gustong gawin, good. Gawin nila yung gagawin mo. More seat for the higher table para sa mga kagaya na gusto maghanap buhay ni kagaya ni Boss Parak. Na naman yun. Kuha nyo, this is why this issue is very frustrating para sa akin. Kasi naging empleyado din ako eh. Ngayon, maayos-ayos yung buhay ko. I live better than others, pero I still empathize with the You live better than others. Yun nga, di ba? Mas okay na yung buhay mo ngayon. Kasi dapat nga, sabi mo, gayahin ka nila eh.
Dapat ilatag mo kung ano yung sikreto mo. Hindi yung pakita ka lang ng pakita sa social media, tapangan lang ng loob, 'di ba? Ibang version lang ng kunyari galit sa sugal, 'di ba? You cannot be selective. Employee na pumapasok araw-araw na wala silang boses magsalita kasi Lahat naman tayo dumadaan sa pagkaalipin. Kahit naman yung mga mayayaman yung mga anak nila tinetrain nila pumasok day in, day out. What have you learned? Ano natutunan mo? Natuto ka maghirap? Hindi ka matuto maghirap, sige kakat kita ng allowance. Ano ba akala nyo? Ganun na lang? Napapabayaan nyo lang sa pangalat-kalat yung anak mo. Meron mga ganon, yung mga napapahamak. natatakot silang mawalan ng minimum wage. Ganon Iba ilagay mo sa minimum wage, ikaw ang maglagay, 'di ba? Hindi yung mga naghahanap buhay na nagbabayad ng tax ang peperwisyohin mo diyan sa mindset na tinuturo nyo. yung pinaglalaban ng mga tao dito, Parak. Naintindihan mo ba? Hindi yung ako pa yung hindi nakakaintindi nung lagay na yun. Baka ikaw ang hindi nakakaintindi. Kasi yung simpleng bagay na hindi mo pwedeng tawagin ang ungrateful ang empleyado na ayaw mag-extend ng walang bayad, it's something na talagang weird na isipin. Kasi biruin mo, sasabihin sa'yo na Hindi mo lang naintindihan. Hindi mo lang naintindihan. Hindi pa si Parak na hindi magbabayad ng empleyado niya kapag nag-overtime. Kahit ako naman hindi ako papayag kapag sumobra ako ng 1 hour. Diba, dun magsisimula yun. Pero magpapatalo ba ako doon? Anong iisipin ko noon? Mindset baga. Yung mga sinasabi niyo mga influencer. Mindset baga. Anong gagawin mo? Magre-resign ka? Magre-report ka? O titiisin mo hanggang sa mga lipat ka ng mas maayos na trabaho. Ipagdarasal mo na makakuha ka ng mas maayos na trabaho. Or, ngayon na, dahil sa 1 hour na late, o 2 hours na late, 5 hours hindi ka binayaran, magreklamo ka. Pustahan tayo kahit saan ka mag-apply, hindi ka tatanggapin, makita lang tong video mo na to. 101%. paka-ungrateful mo, hindi ka pumayag na mag-OTTY. Nagsasasabi mo, ipaglalaban ko to hanggang dulo. Anong OTTY? Wala naman nagsasabing OTTY dito. Ikaw lang tsaka si Renan. Mali ka Anong gagawin mo? Hindi ko gusto yan Kasi ayokong magkaroon ng empleyado ayokong magkaroon na empleyado na takot sa boss niya kasi ungrateful ka naman kasi hindi ka nag-extend ng isang oras. Ungrateful ka talaga noon. Kahit saan mo lagay. Para sa sakripisyo, training guard mo na rin yan para sinong inuuto mo doon? Okay, punta tayo sa talagang pwedeng pagbasihan. Makinig ka, Nico David Ito masasabi ng Biblia sa'yo. Sinabi pa ni Jesus, ang paghahari ng Diyos ay maitutulad sa kwentong ito. May isang taong papunta sa malayong lugar. Kaya tinawag niya ang kanyang mga aliping at ipinagkatiwala sa kanila ang pera niya. Binigyan niya ang bawat isa ayon sa kanilang kakayahang magnegosyo. Binigyan niya ang isa ng 5,000, Makinig ka. ang isa naman ay 2,000, at ang isa pa ay 1,000. Pagkatapos ay umalis na siya. Ang alipin na binigyan ng 5,000 ay kaagad na umalis at ginamit sa negosyo ang pera at tumubos siya ng 5,000. Ganoon din ang ginawa ng alipin na binigyan ng 2,000 at tumubos siya ng 2,000. Ito, mind you, Nico David, mga alipin to. Slave. Wala silang sasahurin. Nico David. Pero ang alipin na binigyan ng 1,000 ay naghukay sa lupa at itinago roon ang pera. Ibig sabihin, baliktaya. Hinukay niya, nilagay niya yung 1,000, baliktaya. Pagkalipas ng mahabang panahon, bumalik ang amo nila at ipinatawag sila upang magbalita tungkol sa perang ipinagkatiwala sa kanila. Ayun, ito na, game time na. Lumapit ang alipin na nakatanggap ng 5,000 at sinabi, "Heto po ang 5,000 na ibinigay niyo sa akin, at ang karagdagang 5,000
na tinubo ko. Yon. Sumagot ang amo niya, "Magaling." Nakita mo, wala pa yan, sweldo boy. Noong unang panahon, but by the grace of Jesus Christ, umabot na kayo sa mga rights, SSS, PhilHealth. Na-imagine mo ba? Ngayon, maswerte ka, andyan na si Jesus Christ. Ina-abuse mo ang power mo dito sa lupa. Pero anyway, may kabayaran yan. Isa kang mabuti at tapat na alipin. At dahil naging matapat ka sa kakaunting ipinagkatiwala sa iyo, At dahil naging matapat ka sa konting pinagkatiwala sa'yo, ipapamahala ko sa iyo ang mas malaki pang halaga. yan, Halika't makibahagi sa aking kaligayahan. makikisa ka na sa kaligayahan ng amo dahil successful yung company nyo. Yehey! Diba, walang sweldo yun Tapos lumapit naman ang alipin na binigyan ng 2,000 at sinabi niya, "Heto po ang 2,000 na ibinigay niyo sa akin Yun! at ang karagdagang 2,000 na tinubo." Nadoble boy! Nico David! Nadoble! ko. Sumagot ang kanyang amo, "Magaling, isa kang mabuti at tapat na alipin." Mabuti at tapat na halipin. Alipin pa lang yan boy. At dahil naging matapat ka sa kakaunting ipinagkatiwala sa iyo, ipapamahala ko sa iyo ang mas malaki pang halaga. Mas malaking halaga ang binibigay sa mga mapagkakatiwalaan. Hindi yung papetiks-petiks, hindi yung 1 hour lang, 7 minutes pa lang, magtatatakbo na. Nico David, alam natin hindi biblical yung mga pinagsasabi mo dahil wala sa batas yan. Halika't makibahagi rin sa aking kaligayahan. Lumapit din ang alipin na binigyan ng 1,000 at sinabi sa kanyang amo, "Alam ko pong mabagsik kayo at wala." Eto na, pakinggan mo, ito ikaw tsaka si Kuya Renan. Sabi, lumapit din ang alipin na binigyan ng 1,000. 1,000 kasi, alam na tayo mo pa lang Alam na ng Diyos, tayo mo pa lang hindi ka mapagkakatiwalaan. Kaya 1,000 lang binigay sa'yo. Pero binigyan ka pa rin ng chance. Pero alam mo rights mo. Awa. Inaani ninyo ang hindi ninyo itinanim at kinukuha ninyo Pinagbintangan niya pa yung amo niya. Ganyan ginagawa mo kay Boss Parak. po ang pinaghirapan ng iba. Natakot po ako kaya ibinaon ko ang pera nyo sa lupa. Nakita mong ginawa? Balik taya. Ang tagal mo nawala, pinaghirapan mo yung 1,000. Misha, hindi niya alam saan galing yung 1,000 na yun. Binaon niya sa pera. Anong ginawa niya? Wala. Parehas yan yung mga nagbabantay sa tindahan. Nagbabantay sila sa tindahan habang yung amo nila naghahanap ng pera pang-advertise. Naghahanap yung pera ng amo nila nung papasahod sa kanila kasi hindi pa nila sigurado yung negosyo nila. Pero they take the risk. Nico, wake up! Ito po ang 1,000 na ibinigay nyo sa akin. Sumagot ang kanyang amo, "Masama at tamad na alipin. Patay ka ngayon, masama at tamad na alipin. Nagalit na yung amo. Sigad to sigad. Alam mo palang inaani ko ang hindi ko itinanim at kinukuha ko ang pinaghirapan ng iba." Sa madaling salita, sinasabi ni God dito, alam mo pala na kinukuha ko yung di akin. Kahit pinaghirapan mo, ako ang kumikita. Pero wala kang pake dahil pinagkatiwalaan ka. Ganito rin. Sa totoong buhay, anong pakialam mo? Nung nag-a-apply ka, nagmamakaawa ka. Sige po, mag-overtime ako kahit walang bayad. Pero nung na-hire ka na, ganun pala, wala palang bayad. Oh. Alipin tong pinag-uusapan Bible tong pinag-uusapan, pangkalahatan to. Bakit hindi mo na lang idiniposito sa bangko ang pera ko? Nakita mo? Noon pa yung concept na pagka minultiply mo yung pera kahit 0.5% lang, sana man lang, di ba? Kahit 0.5% lang, kumita man lang yung pera. Di ba? Kaso hindi, mas gusto mo yung ganyan, nakaupo ka lang dyan. Parehas ni Kuya Renan, upo lang. Forever ako concerned ako sa inyong dalawa. Bakit? Habang buhay wala nang tatanggap sa inyo. Yung mga tatanggap sa inyo, ipakita lang yung video nyo na yan, tatanggalin na kayo.
para pagbalik ko ay may makuha akong interes. Kaya sinabi niya sa iba pang mga utusan, kunin ninyo sa kanya ang 1,000. O, dumating na ngayon yung HR, sinulatan ka na. You're fired! Nico David, and Kuya Renan, and the others who agree with you, you're fired! Sa langit at sa lupa, ah. Kasi nag-impluensya kayo dito sa lupa, ganun din sa langit. Ibigay sa mayroong 10,000. Sapagkat ang mayroon ay bibigyan pa ng mas marami. Ngunit ang wala, kahit ang kaunting nasa kanya ay kukunin pa. Oh, pati yung damit mo, kukuhanin yan pag ng credit card na inutang mo. Kasi ungrateful ka nga eh. 'Di ba? Censorship ang pinopromote nyo rito. Sinesensor nyo yung tunay na lumang basihan kung paano ka mapopromote. Itapon ninyo ang walang silbing alipin na iyan sa kadiliman. Itatapon ka na, boy! Sa kadiliman, sa spiritual and dito sa lupa. Pero napakaswerte mo at nandito na si Jesus Christ dahil meron kang reset button. Pwede ka mag-umpisa ulit hanggat hindi ka papatay. Sa labas, Yan. doon ay iiyak siya at magngangalit ang kanyang ngipin. Kung hindi ka man madali, Nico David, neto, dito sa lupa, sigurado sa kabilang buhay dali ka. Ganyan kayo ni Kuya Renan. Alright? Tuloy natin siya sabi mo. Alam nyo, ang masakit talaga dito kasi, dito sa Pilipinas kasi, kailangan natin paglaban yung mga maliliit na manggagawa eh. Kasi ang mga manggagawa na yan, Wala kang ginagawa, salita ka lang. Kung meron talaga, punta kang dole, isa-isa yung may mga kumpanya. Gawin mo yung ginagawa ni Rapi Tulfo para magkaroon man lang ng timbang yung sinasabi mo. Habang nakaupo ka lang dyan, nakabaon ka lang sa lupa, baliktaya ka lang, wala mangyayari. So guys, hindi ko na papahabain pa to, wag na nating tapusin pa. Nakakalungkot lang, no? Nico, I pray that you next time give a positive vibe. Be at least 25% biblical. Be on the level. No? Ang mga negosyante, mahal ng Diyos yan. Mahal ka din naman ng Diyos eh. Pero nang i-influensya ka na maging tamad, ibaon nyo yung pinagkatiwala sa inyong 1,000. So by the grace of God, I pray na maintindihan nyo ni Renan na nang i-influensya kayo ng mali. This I pray in the name of Jesus Christ, my Lord, my God, and my Savior. Amen. And this is another reaction video of life and death. hindi naman